Una sa lahat, trans woman pinagsasampal ng kapitan ng barangay. Pati ang kagawad na Mrs. ni Cap humabol din ng mga sampal. Ang punot dulo niyan, nakakabulahaw raw na bidyoke. Ang sinapit ng trans woman at ng mga taga-barangay, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Tatlo pang panibagong pangalan ng kandidato pinasasama ng Korte Suprema sa balota. Habang milyon-milyong balotang dapat baguhin, tutunawin. Resback ng mga namatayan sa umunoy extrajudicial killings. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinapadisbar dahil lantaran daw niyang pag-amin na pumatay siya. Pangulong Bongbong Marcos bukas sa rekomendasyong magdeklara ng food security emergency para mapababa ang presyo ng bigas. Namatay o pinatay? Bangkay ng OFW sa Kuwait o autopsy dahil may duda ang pamilya sa tunay niyang ikinamatay. Bakit daw kasi may mga pasa ang Pinay? Sa unang pagkakataon, Vic Soto at Daryl Yap nag-face-to-face kanina sa korte. At sa pabaong pampag-good night, kilalanin ang asong pumupunta ng school para magsundo. Tatlo pang aspirant sa mga lokal na posisyon para sa Bilang Pilipino 2025 ang nakakuha ng Temporary Restraining Order or TRO mula sa Korte Suprema. Ang ibig pong sabihin, kailangan ding may dagdag ang kanyang pangalan sa balota. Tiniyak naman ng COMELEC na aabot ang mga pahabol na pangalan sa revised ballots bago ang rescheduled printing sa susunod na linggo. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Sinimulan nang ipadala sa COMELEC warehouse sa Santa Rosa, Laguna ang mga naimprentang balota na hindi na magagamit sa Bilang Pilipino 2025. Bahagi ito ng 6 na milyong election ballots na kailangang ulitin matapos mag-issue ng temporary restraining order ang Korte Suprema at pinadagdag sa balota ang pangalan ng 5 na disqualify na kandidato. Pero bago dalhin sa Laguna para i-dispatcha, kailangan pa rin isa lang sa Automated Counting Machine o ACM ang lahat ng mga balota para malaman kung mababasa ba ito ng makina o hindi. Kapag hindi nabasa ng ACM ang balota, hindi ito isasama sa babayaran ng COMELEC sa Miru. Talagang yung proseso po, iniisa-isa po yan. In fact, mas mabilis nga po tayo ngayon. Sa ngayon, mahigit 200,000 balota nang na-inventory at dadalhin sa COMELEC warehouse sa Santa Rosa. Ilan lamang ito sa mga nasayang na nauna nang naimprenta mga balota sa sobrang dami nakapwesto na nga ang iba dito sa mismong pasilyo. Nakatakdang tanggalin ang lahat ng mga ito at dalhin sa isang warehouse para hindi makasagabal oras magsimula ang reprinting ng mga balota. Ayon sa COMELEC, imbis na micro-shredding, paper melting o tutunawin ng mga balota para hindi na mapakinabangan pa. Sinubukan na rin kanina ang reconfiguration sa 4 na makina ng National Printing Office para ihanda ulit sa gagawing printing at umabot bago ang target date na April 14. Yun nga lang, posibleng sa kalagitnaan pa raw ng susunod na linggo masimulan ng pag-iimprenta ng mga bagong balota dahil sa mga pagbabagong kailangang gawin. Extensive po yung changes and amendments sa election management system. Hindi po to simpleng program lang na magdadagdag ng pangalan na inaakala ng iba. Ngayong gabi lang, 3 pang naghain ng Certificates of Candidacy para sa mga lokal na posisyon na nakakuha rin ng TRO mula sa Korte Suprema. Dahil dito, kailangan di isama ng COMELEC ang kanilang mga pangalan sa gagawing reprinting. Tiniyak naman ng COMELEC na maihahabol sa balota mga kandidatong kinatigan ng SC. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Tanggalan ng lisensya sa pagkaabogado si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan pong panawagan ng mga namatayan sa umunoy extrajudicial killings. Kasunod daw ito ng lantarang pag-amin ni Digong na siya'y nakapatay o nagpapatay. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Sama-samang nagtungo sa Korte Suprema ang mga kaanak ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killings noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naghain sila ng disbarment case
para matanggalan si Digong ng lisensya bilang abogado. Itong mga ginawa ni Pangulong Duterte nung siya ay Pangulo pa, lahat tayo dito testigo. Kami naniniwala na dapat ito ay masubukan, no, dito sa bagong canons ng nanilabas nga ng ating Korte Suprema. Habang nakabinbin sa SC ang kanilang petisyon, umaasa ang grupo na sususpendihin ng mga hukom ang lisensya bilang abogado ni Duterte. Kabilang sa ipinunto ng grupo ay ang pagmumura at lantarang pag-amin daw ni Duterte na pumatay siya. Dinuduraan ni Duterte ang propesyon ng abogasya. Si Duterte ay kriminal, bastos, mamamatay tao at hindi siya karapat-dapat na abogado. Nanindigan naman ang kampo ni Duterte na hindi maituturing na pag-amin ang mga naging pahayag ng dating Pangulo noon sa publiko at sa Quad Committee ng Kamara kaugnay ng madugong drug war. Wala siyang pinapatay. In other words, if you're making him accountable for a crime, he has not committed any crime. And assuming that he has committed a crime, you have to prove that beyond a reasonable doubt para maging accountable ka. That is the only time you can file a disbarment charge against a member of the bar. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Nanindigan muli si Pangulong Bongbong Marcos na hindi ngayon ang tamang panahon para itulak ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Giit niya, magdudulot lang ito ng problema. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Sa kanyang social media, may tanong si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile kaugnay ng isinagawang peace rally ng Iglesia ni Cristo. Handa raw ba tayong isakripisyo ang rule of law para lang sa isang tao o grupo ng mga tao? Dagdag pa ni Enrile, very detrimental precedent o napakasamang halimbawa kung susundin ang lohika na tila pinapahiwatig ng INC sa kanilang rally. Giit pa niya, hindi naman agad makukulong ang pina-impeach na opisyal dahil lang sa pagpapatalsik sa kanya. Ikinasa ng INC ang rally para suportahan ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayon naman, sang-ayon daw si Pangulong Marcos sa mga pahayag ni Enrile. He is right. There is a consequence to there will be a precedence and it will be very problematic. Kahit kailangan daw dinggin ng Kongreso ang impeachment complaints laban kay VP Sara, muling iginit ni PBBM na hindi ngayon ang tamang panahon para isulong ito. I don't think that now is the time to go through that. So, paubayan na muna natin sa ating... Total, as a practical matter, papasok na tayo sa campaign period. Sa practical matter, the timing is very poor. Ayon naman sa kilalang malapit sa mga Duterte na si dating presidential spokesperson Salvador Panelo, tuloy pa rin ang impeachment pero hindi lang ngayon. Tuloy, kaya lang yun. Medyo i-postpone muna natin. Postpone. Hindi masabi nila. Pero interesado kasi takot yata na pero tutuloy nila yan. Unless there will be a change of present dispensation. Ikinadismaya naman ng isa sa mga nag-endorso ng impeachment complaint na si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang pahayag ni PBBM. Ibig mo sabihin, pati siya ay hindi siya naniniwala na dapat na panagutin sa kanyang kasalanan sa bayan si Vice President Duterte. Babala ni Castro, baka kalaunan ay si PBBM na ang singilin ng bayan kung hindi matuloy ang impeachment. Sa susunod na linggo pa, posibleng maipasa sa opisina ng House Speaker ang mga impeachment complaint. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Bukas si Pangulong Bongbong Marcos na magdeklara ng food security emergency. Ito kasi nakikitang paraan para mapababa ang presyo ng bigas. Nasa frontline na balitang yan, Maricel Halili. Suportado ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagdedeklara ng food security emergency for rice sa gitna ng tumataas na presyo ng bigas. Kasunod ito ng inilabas na resolusyon ng National Price Coordinating Council para mailabas na sa merkado ang buffer stock na bigas ng National Food Authority. Makakatulong daw ito sa pagpapababa ng presyo ng bigas. Nasa 300,000 metric tons ng bigas ang nasa warehouse ngayon ng NFA. Kailangan din daw itong mailabas para hindi masira, lalo't madaragdagan na naman ito dahil sa paparating na anihan.
Ginawa na natin lahat upang ibaba ang presyo ng bigas. Ngunit the market is not being allowed to work properly. Hindi nasusundan ang demand and supply curve dahil hanggang ngayon kahit ibaba mo lahat ng inputs, ang pagbenta pa rin mataas pa rin. Dagdag pa ng Pangulo, iba-iba ang dahilan ng pagtaas ng presyo ng bigas sa pamilihan at ilan dito ay iligal, kaya yan ang iimbestigahan ng Kongreso. Pero mukhang lalo pang mapapakamot ulo ang mga mamimili. Hindi lang kasi bigas ang mahal. Inaprubahan na ng Department of Trade and Industry ang taas presyo sa halos 60 basic commodities. Kabilang dyan ang sardinas, tinapay, gatas, kape, kandila at baterya. Gayunman, hindi lalampas sa 10% ang itataas sa presyo ng mga ito. Yung mga ibang products, nagtaasan na talaga yung mga raw materials nila. So, we also understand the side naman also of the manufacturers kasi the price increase is just very minimal. Ilalabas ng DTI ang bagong price bulletin sa mga pangunahing bilihin sa Pebrero. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Nagmaneho na nga ng lasing at nakabangga pero ang ending siya pa ang nambugbog. Sa pulsa video ang pananakit ng isang motorista sa kanyang nabanggang doktor matapos tumanggi ng biktima na makipag-areglo. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Sa gitna ng kalsada, sinubukang makipag-areglo ng nakasumbrenong driver na ito matapos mabangga ng kanyang puting SUV ang sasakyan ng isang doktor sa may Rojas Boulevard kahapon. Lasing siya pero gusto niya bayaran agad, may hawak na pera. Ayon sa kumuha ng video, sinusubukang alukin ng nakabanggang driver ng pera ang doktor para makipag-areglo na. Pero nang tumanggi ang kausap niya, minura sa kasinapak niya ang doktor. Sinubukan pa silang awatin ng isa pang lalaking nakapula, pero hindi tumigil ang lalaki. Awatin niyo. Hinabol at hinila niya sa damit ang doktor, saka sinapak ulit sa bandang ulo. Lasing yun, lasing. Dito na umawat ang iba pang nakakita sa kumusyon ng dalawa. Ayun, may pulis. Tumigil lang sa panunugod ng lalaki nang may dumating ng pulis. Ayon sa biktimang doktor, 1,000 piso lang ang gustong ibayad sa kanya ng nakabanggang lalaki. Hindi ako pumayag kasi malaki yung damage. Ang gusto ko sana dumiretso sa pulis para makipag-ayos dun sa police station. Hindi siya pumayag. Gusto niya kasi areglo daw talaga. Bukod sa damage ng sasakyan niya, napunit pa ang uniforme ng doktor at sumakit ang katawan niya dahil sa pambubugbog. Nilagnat, tapos bukod doon talaga nung kagabi, doon ka na naramdaman yung injuries. Tapos marami nga kasing bukol doon sa likod ng ulo. Tapos yun nga, medyo nahirapan akong galawin yung leeg. Dinala naman agad sa Manila District Traffic Enforcement Unit ang mga sangkot sa banggaan. Iniimbestigahan na nila kung nakainom ang nambugbog na driver. Tinitignan din natin yung isa nakasama sa report na itong driver ng Fortuner ay nangangamoy alak at nakainom. Awatin nyo. Sinubukan ng News 5 na hinga ng pahayag ang nambugbog pero tumanggi siya. Maharap siya sa mga reklamo reckless imprudence resulting in damage to property at physical injury. Kung mapatunayang nakainom, posible pa siyang maharap sa paglabag sa Anti-Drunk Driving Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Nakaposas na, pinagsasampal pa ang isang tao sa Santa Ana, Maynila. Ang nanampal, si Kapitan at ang asawa niyang kagawad dahil daw nakabulahaw ang pag-iinuman. Nasa Frontline ng balitang yan si Brian Basa. 3 sampal ang lumatay sa muka ng nakaposas na transgender woman na si Amber. Yan ang eksena sa harap ng Barangay Hall pasado alas 8 ng umaga nitong Lunes. Ang nanampal, mismong si Barangay 901 Chairman Jerome Advincula at ang asawa niyang kagawad. Bago ang insidente, nag-iinuman noon sina Amber at 4 niyang kaibigang transgender rin kasama ang 2 lalaki. Nag-celebrate po kami ng birthday ng kaibigan namin. Dumating nga po si Chairman, then sinasaway. Then malinaw sa isip ko na talagang siya yung unang nalula. Sa ika-6 na palapag ng tenement na ito, nag-iinuman ang magkakaibigan hanggang umaga. Ilang beses daw silang sinita ng mga opisyal ng barangay dahil sa pagvividyoke at maingay na pagkukwentuhan, bagay na ikinainis ng ibang mga residente. May mga nagreklamo raw na nakabubulahaw na ang grupo. Sa hiwalay na video, nakunan pa ang pag-iingay nila.
Sa kasunod na video, sinusubukan ng barangay na pakalmahin si Amber pero nagpupumiglas pa rin siya. Napunit pa nga ang damit ng kapitan. Natadyakan din di umano ni Amber ang asawang kagawad ng kapitan na bagong opera. Ayon sa barangay, maaaring ito raw ang nag-udyok kay Cap na sampalin nilang mag-asawa si Amber. Bukod kay Amber, kasama ring hinuli ng barangay ang mga kaibigan niya at ikinulong sa Santa Ana Police Station. Nitong Huwebes, nakalaya ang 5 kaibigan ni Amber. Pinawalang bisa raw kasi ng piskal ang naturang kaso. Ang nanay naman ni Amber ang nag-aayos ng kanyang papeles para makalaya. Para sa isang LGBT advocate, labis ang ginawa kay Amber. Sa ating mga public servants, inaasahan natin sila na not just 100% but 200%, 300% na magbigay ng tolerance sa ating mga kababayan. Dahil as public officials, dapat sila'y maging ehemplo ng kabutihang loob, disiplina. Ayon sa Manila Police, maaaring managot ang mag-asawang opisyal kung gugustuhing magreklamo ni Amber, lalo't kung mapatutunayang umabuso nga ang mga otoridad. Kung nagkaroon sila ng pag-abuso at pananakit, siyempre may pananagutan sila doon. Ang mangyayari kasi nga, pwede mag-countercharge yung mga taong hinuli nila dahil nasaktan nila. Hindi muna humarap ang mag-asawang opisyal ng barangay alinsunod sa payo ng kanilang abogado. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Arestado ang 2 South Africa na nagtangkang magpuslit ng droga sa NAIA Terminal 3 sa Pasay. Nakumpiska sa kanila ang higit 14 na kilo ng shabu na nakasilid sa lalagyan ng biskwit. Nagkakahalaga ng higit 97 million pesos. Nabisto ang 2 nang idaan sa X-ray at canine inspection ang kanilang bagahe. Ayon sa PDEA, kinumbinsi raw sila ng kanilang kaibigang Nigerian na lumipad sa Pilipinas at makipagkita sa isa pang Nigerian. Samantala, timbog ang isa pang drug suspect sa buy-bust operation ng PDEA sa Mandaue City, Cebu. Nasabat sa kanya ang 2.5 kilos ng shabu na may halagang 17 million pesos. Nahaharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Showbiz Tonight na tayo. Nagkaharap na sa korte sina Vic Soto at Daryl Yap. Pareho silang ilag sa tanong ng press. Pero si Daryl, ipupush pa rin daw ang kontrobersyal niyang pelikula tungkol kay Pepsi Paloma. Nagkita sa Muntinlupa Regional Trial Court ang actor-host na si Vic Soto at direktor na si Daryl Yap para sa summary hearing ng writ of habeas data. Ito ang unang beses na nagkita ang dalawa matapos pumutok ang mapanira umanong teaser ng upcoming movie ni Yap. Pareho silang ilag sa tanong ng mga press. Tumagal ng higit 4 na oras ang summary hearing. Naunang umuwi si Vic Soto at misis niya na si Pauline Luna. Naiwan pa ng higit 2 oras sa korte si Yap. Nang ma-corner ng press ay tinanong siya kung itutuloy ba niya ang kanyang pelikula. Kumusta po kayo? Okay, I'm still finishing the movie. Ano yung movie natin, direct? Dapat. Pagkatapos ng summary hearing ngayong araw, aabutin ng 10 araw bago maglabas ng desisyon ang korte. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Marami pa akong pasabog sa Showbiz Tonight, kaya huwag kayong bibitiw for more maanghang na chika. Susunod, bangkay ng OFW mula Kuwait. Isinalalim sa autopsy para makita kung merong foul play ang labi ng Pinay. Bakit daw? Kasi may mga pasa at galos. Viral, sampagita vendor na nakaalita ng CQ. Hindi na pala minor de edad, pero hindi rin daw miyembro ng sindikato. Retiradong pulis na nakit ng high school student na nakaalita ng kanyang anak. At kantang Perpektong Tao ni Marisa Cal, ni-release na. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Linggaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Bata.
Sa lagpas taong tubig sa irrigation canal na yan sa Santo Domingo, Nueva Ecija, nahulog ang tricycle na muntikang kumalas ang sidecar sa mismong motor. Nalunod ang driver at ang 3 batang sakay. Pati ang 2 nakakita sa aksidente na sumubok rumesponde, nalunod din. Iniimbestigan pa kung ano ang sanhi ng disgrasya. Napag-alamang hindi pala menor de edad ang nag-viral na sampagita vendor na nakasakita ng CQ sa isang mall sa Mandaluyong. Pero bakit nga ba niya suot ang uniforme ng dati niyang eskwelahan? Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Hindi raw miyembro ng sindikato ang nag-viral na sampagita girl na nakapisikalan ng isang security guard sa isang mall sa Mandaluyong City. Ayon sa Mandaluyong Police, hindi pala menor de edad ang babae. Sa katunayan, college student na siya at scholar sa isang private school. Nagtitinda raw ng sampagita ang babae para makatulong sa kanyang pamilya, lalo't kakademolish lang ng kanilang bahay. I-clarify po natin na yung bata po ay totoo pong estudyante. In fact nga po, siya po ay scholar ng isang private institution at matalinong bata. Yun po ay pinatunayan din ng barangay. Suot lang daw ng babae ang uniforme ng dati niyang eskwelahan dahil ginagawa niya raw ito manong pangbahay. Kahit malayo sa kanilang bahay, nagtitinda raw ang babae sa mall na yon sa Mandaluyong dahil doon lang nauubos ang kanyang benta. Kahapon, binisita na rin ng Mandaluyong Police at Commission on Human Rights ang babae at binigyan ng legal assistance. Pero hindi pa desidido ang sampagita girl kung magsasampa siya ng reklamo sa CQ na nanakit sa kanya. Hindi rin daw niya alam na may kumukuha ng video sa kanila nang mangyari ang insidente. Nakiusap na raw sila sa vlogger na burahin ang video nang una itong ma-upload nitong nakaraang buwan. Kaya nagulat sila nang bigla itong i-re-upload at dito na nga nag-viral. Depende po sa pamilya kung talaga magpupush po sila ng kaso against the vlogger at saka doon sa security guard. Nagbigay rin ng psychosocial support ang Department of Social Welfare and Development sa babae. From our conversation, medyo worried na rin siya kasi nababash na rin po siya. We need to help her through the provision nga po of psychological first aid so that she can overcome this traumatic experience. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. At kaugnay po niyan, pinatatawag ng PNP Supervisory Office for Security and Investigation Agencies ang gwardyang tumaboy sa babae na nagtitinda sa pagita sa mall sa Mandaluyong City. Formal na naglabas ng summons ang PNP, SOSYA, ngayong araw para personal na humarap sa kanila ang security guard at ang kanyang ahensya para magpaliwanag. Sakaling mapatunayang may pagkakamali ang security guard, posible siyang pagmultahin o suspindihin ang kanyang security guard license. Binigyan din natin ng responsibilidad ang security agency na siya po ang mag-bit-bit sa security guard sa pag-appear dito. Kung hindi po mag-appear iting security guard at ang ating security agency, maari po na kaming mag-initiate ng filing na po ng administrative complaint. Matapos iuwi sa bansa, ipapa-autopsy ang bangkay ng OFW na nasawi sa Kuwait. Duda ang pamilya ng Pinay sa dahilan ng pagkamatay dahil sa mga galos at pasa sa katawan. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Tingnan niyo, sir! Tingnan niyo, sir! Yung akawan niya! Nanggagalaiti sa galit si Angel habang pinagmamasdan ng bangkay ng kanyang inang si Jenny Alvarado. Si Jenny ang domestic worker na namatay kasama ang 2 pang Nepali dahil umano sa coal suffocation sa Kuwait noong January 2. Tingnan mo, inusus lang nila. Dami ng basa. Dahil sa mga galos at pasa sa kamay, braso, likod at tuhod ng ina, hindi kumbinsido ang mga anak ni Jenny na suffocation ang ikinamatay niya. Makikita naman po sa katawan is may foul play po talaga. Sa death certificate ni Jenny mula sa Kuwaiti Health Ministry, cardiac at respiratory arrest ang ikinamatay ng Pinay. Para masagot ang agam-agam ng pamilya Alvarado kung may foul play talaga o wala, isinailalim sa autopsy si Jenny ngayong araw. Na hindi na autopsy sa Kuwait, but on my part, okay lang. Kasi at least yung autopsy dito sa atin is an intact body. Hindi rin pinalampas ng DMW ang nangyaring palit bangkay. January 10 kasi nang maling bangkay ang dumating sa pamilya Alvarado. Imbes na labi ni Jenny, bangkay ng kasama niyang Nepali ang naiuwi sa Pilipinas. Nakikipag-usap na ang DMW sa cargo shipper na nag-uwi ng maling katawan sa Pilipinas.
Nakahanda raw kasuhan ng gobyerno ang sino mang mapatunayang may kapabayaan sa nagkapalit na bangkay. Dahil sa insidente, inaaral ng DMW ang panawagan ng total deployment ban para sa mga domestic workers sa Kuwait. Sa ngayon, hindi muna pinahintulutan ang mga first-time overseas Filipino workers na lumipad doon. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Sa gitna ng mga batikos at kontrobersya sa 2025 national budget, inamin ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos na suboptimal o hindi perpekto ang pinasang pambansang pondo. Gayunpaman, nireremedyohan daw nila ang sitwasyon. Anya, yung mga nawala sa National Expenditure Program ay hinahanapan ngayon ng savings para maibalik ang pondo. Kabilang dito ang mga programa sa edukasyon, kalusugan at sa pabahay. Dito mga nakaraang araw ay sunod-sunod na naging pulong ni PBBM sa kanyang gabinete para pag-usapan ang budget ng kanilang mga ahensya. As I said, the original budget can be described as suboptimal. We are working to make it optimal once again. Sinalakay ng Meralco ang ilang bahay na at tindahan na naka-jumper sa Pasay at Parañaque. Isa-isang pinutol at kinumpiska mga kable na iligal na nakakabit. Sa Baclaran, may mga naka-jumper cable na nakabaon sa lupa. Pinagpuputol din ang mga kable na iligal na nakakonekta sa electrical facilities ng LRT. Sa kabuuan, nasa 40 bahay at 10 stalls ang nabistong may illegal service connection. Wala namang nainaresto, posibleng maharap sa reklamong paglabag sa Anti-Pilferage Act ang mga nabistuhan ng jumper. Pwede silang makulong o magmulta ng di bababa sa 10,000 piso. Yung pagkawala ng mga ari-arian, pagkasunog ng mga facilities natin. So yun po yung inilalagay natin sa panganib. Si Meralco Chairman Manny V. Pangilinan ay chairman din po ng TV5. What you see is what you get. Yan ang diretsang sinabi ni Richard Gutierrez sa unang beses niyang pagsasalita kaugnay ng real score nila ni Barbie Imperial. Sa exclusive interview ni Chard kay OG Diaz, iginiit ni Chard na hindi nag-overlap sina Barbie at ex-wife niyang si Sara Labati. Ayon pa sa Incognito Star, very genuine daw sa kanya ni Barbie at masaya siya sa kung ano ang meron sila ngayon. Sa ngayon, ongoing daw ang annulment ni na Richard at Sara. March last year nang kumpirmahin ni Sara ang hiwalayan nila mag-asawa. Doon muna tayo sa what you see is what you get sa amin ni Barbie. Ang gusto ko lang sigurong i-clarify doon sa mga tao is that si Barbie walang kinalaman sa paghihiwalay namin ni Sarah. Hindi siya third party, hindi nag-overlap. Speaking of Incognito, featured sa Metro Magazine ang cast ng upcoming action drama series. Fierce looking at mala-urban theme ang star-studded cast sa kanilang photos. Sa cover story ng Metro Magazine, sinabi ni Richard Gutierrez na dream project niya raw ito na may storyang tungkol sa private and military contracting. Para naman kay Ian Veneracion, umaasa siyang mapapansin din internationally ang kanilang series. Punong-puno naman ng challenge ang bawat eksena para kay Daniel Padilla na nagbabalik sa teleserye. Mapapanood ang Incognito simula sa January 20 dito sa TV5. Susunod, estudyante sa Tarlac binugbog ng retiradong pulis at anak nito. Pangulong Bongbong Marcos, suportadong pagkakaroon ng sex education bilang pangontra sa teenage pregnancy. At halos 3 pisong taas presyo sa petrolyo nagbabadya sa susunod na linggo. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa kuha ng video na yan, makikita ang isang lolo na tumuwid ng kalsada sa Cebu City. Nang malapit na sa kabilang dulo, bigla siyang nabundol ng taxi. Huminto naman ang sasakyan at tinulungan ang matanda. Sasailalim sa laboratory tests ang lolo pero maayos naman ang kanyang kalagayan.
Bugbog ang inabot ng isang estudyante mula sa isang retiradong pulis at anak nito sa Tarlac. Nagugat ang gulo sa dating alitan ng biktima at anak ng nambugbog. Nasa frontline na balitang yan, Gary De Leon. Sa kuha ng CCTV, nahagip ang mga grupo ng mga estudyanteng naglalakad pauwi malapit sa kanilang paaralan sa Victoria National High School sa Tarlac. Maya-maya, dumating ang motor na may angkas. Hindi na nakita sa CCTV pero bumaba ang rider at backride nito at sinuntok sa tagiliran ang 16 anyos na estudyante. Humandusay sa kalsada ang biktima. Ang backride naman na may hawak ng sinturon, nilapitan ng mga kaklase ng estudyante at tinakot umano na huwag magsusumbong. Bumangon na nakandusay na estudyante pero muli itong nilapitan ng lalaki may dalang sinturon para suntukin sa dibdib. Naawat lamang daw ang gulo nang pumagitna na ang mga residenteng nakakita sa pangyayari. Kwento ng biktima, nag-ugat yan sa pikunan nilang magkaklase na magkasagaan sila. Pagkatapos po noon, bumalik na po kami sa room namin. Nakita ko po siyang sobrang nakatitig po sa amin na magkakaibigan. Then, uminit po yung ulo ko, tapos sinabi ko lang po na mamaya ka lang. Pero inakala raw ng biktima na nagkaayos na sila ng kaalitan niyang estudyante dahil namagitan na ang kanilang teacher. Pero nagsumbong daw ang kanyang nakaaway sa tatay nitong isang retiradong pulis at kuya niyang college students. Ang sumunod ng eksena dyan ay ang pananakit sa kanila na nasa pool sa CCTV. Hinila po yung polo ko na pabigla po at dinala niya po ako sa tatay niya. At yung tatay niya po, kinaladkad po ako papuntang barangay. Pinablatter na po ako. Siya po yung may ganong po-blatter. Tapos ang sabi niya po sa barangay, hindi niya daw po ako sinaktan. Hindi raw sila nagkasundo sa barangay, kaya sa presinto na sila humantong. Matinding takot daw ang nararamdaman ng biktima. Halos di na nga po ako makatulog paggabi. Kasi iniisip ko, baka balikan po yung pamilya ko, lalo na po ako. Gusto ko lang po sanang makulong yung dalawang nanakit sa akin. Agad kinundinan ng paaralan ang karahasan na nangyari sa labas ng kanilang paaralan. Ang Victoria National High School ay hindi kinukonsinti at pinahihintulutan ang anumang uri ng karahasan. Handa raw nilang tulungan ang kanilang estudyante sa pagbalik nito sa paaralan. Samantala, lumipat na ng paaralan ang estudyanteng nakaalitan ng biktima para iwas gulo. Handa naman daw sagutin ng dating pulis at ng anak nito ang isasampang kaso laban sa kanila ng biktima. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Suportado ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang magkaroon ng sex education sa mga paaralan. Sabi niya, mahalaga ito para tugunan ng lumalalang teenage pregnancy sa ating bansa. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsabi, mahalaga ang sex education bilang tugon sa tumataas na bilang ng teenage pregnancy sa bansa. Pagka teenager yung nanay, hindi marunong alagaan yung bata kung anong kakainin, kung nanganak na, kung ano ipapakain doon sa bata. Aniya, paraan daw ito para maituro sa kabataan ang consequences o kahihinat na ng maagang pag-anak. Children having children is a very difficult situation for both the child and the parent. Sinabi yan ni PBBM sa gitna ng pagkontra ng ilang senador at grupo sa panukala ni Senadora Risa Ontiveros na Prevention of Adolescent Pregnancy Bill. Kabilang sa mga isinusulong dito ang pagkakaroon ng Comprehensive Sexuality Education o CSE sa mga paaralan. Importante raw maging maalam ang kabataan sa teenage pregnancy. Sa paraang ito ay malalabanan daw ang maagang pagbubuntis. Bukod dyan, layunin din itong maprotektahan ang mga maagang nagkaanak. Kung sa kabila ng lahat ng ating preventive measures ay maaga pa rin silang mabuntis, at least mag-provide ng social protection sa kanila para makabalik at makapagtapos sa pag-aaral, maturuan at masuportahan silang alagaan yung kanilang mga babies. Sabi pa ng senadora, ituturo rin sa CSE ang boundary settings o limitasyon sa katawan. Paraan daw ito para maunawaan ng isang tao kung sa tingin niya ay nahaharas na siya. Halimbawa, matuto sila paano sabihin na, ops, di po ako komportable kung paano ako niyayakap nitong adult na ito. Muli namang nilinaw ng senadora na hindi hihikayatin sa panukalang ito ang konsepto ng sexual pleasure sa kabataan. Walang ni isang pangungusap, salita, ni titik, ni punctuation mark sa bill ay nagtatalakay o lalo na nagsusulong ng sinasabi nilang mga childhood masturbation o sexual rights.
Pangamba naman ni Senador Mig Zubiri, baka lalo pang dumami ang mga batang ina, oras na magkaroon ng sex education. So as a conservative politician, tutol ako sa mga provision dito sa Senate Bill number 1979. Sang-ayon po ako as a compromise doon sa mga teenage pregnancy health care. Bigyan natin ng tamang hospitalization, yung gamot, ang mga kabataan na nabuntis. Without the education, una nang sinabi ni Senador Joel Villanueva na tutol din sa panukala na maraming senador ang magwi-withdraw umano ng suporta sa anti-teenage pregnancy bill. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. May grand comeback sa teatro ang singer-actress na si Lea Salonga. Makakasama siya sa Philippine production ng musical na Into the Woods. Gaganap siya bilang The Witch na dati na rin niyang role sa kaparehong musical noong 90s sa Singapore. Excited na raw si Lea na muling balikan ang dating role 30 years ago. Mapapanood ang Into the Woods sa Samsung Performing Arts Theater sa Makati ngayong August. After teasing it sa social media, nirelease na ni Maris Racal ang kanta niyang Perpektong Tao. Hugot na hugot si Maris. Mahirap daw maging perpektong tao. Healing song daw niya yan at nirelease niya dahil baka maging healing song din ng iba. Tungkol sa sakit, pagsisisi, pagpapatawad at karma ang perpektong tao. Pa-comeback ito ni Maris matapos ang controversial niyang o nilang cheating messages umano ni Anthony Jennings. Abangan, halos 3 pisong taas presyo sa petrolyo nagbabadya sa susunod na linggo. Kilalanin ang K-pop stars na makikiparty sa Waterbomb Manila. At teacher sa Davao Occidental, laging sinusundo ng kanyang fur baby. Tuloy-tuloy ang balitan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa mga kapatid nating motorista, kapit po. Halos 3 piso ang nagbabadyang taas presyo sa petrolyo sa susunod na linggo. Sa forecast ng Department of Energy, 2 pesos and 60 centavos ang posibleng itaas kada litro ng diesel. 1 peso and 60 centavos naman sa gasolina. 2 pesos and 50 centavos naman ang makikitang dagdag sa kerosene. Kung sakali, ito na ang ikatlong magkasunod na linggo na magmamahal ang petrolyo ngayong taon. Ilan sa mga posibleng dahilan nito ayon sa DOE ay ang sanction ng Amerika at United Kingdom sa mga Russian oil company at tumaas na shipping fee sa world market. Libo-libo nakilahok sa taunang Walk with Mary at traslasyon ng Santo Niño sa Cebu. Madaling araw simula ang prosesyon sa kabaan ng Osmeña Boulevard sa Cebu City. Iwinawayway ng mga deboto ang mga bitbit nilang imahe ng Santo Niño. Mula sa simbahan ng Guadalupe, iniikot ang imahe ng Birheng Maria hanggang makabalik sa Basilica Minore del Santo Niño kung saan nakaabang ang imahe ng anak na si Santo Niño. Sinundan po ito ng isang misa. Para sa traslasyon, dinala ang imahe ng Santo Niño at Birheng Maria sa Mandaue City. Dito naman matatagpuan ang imahen ni San Jose sa National Shrine of St. Joseph. Sowon put it back on. Alive na alive ang fans ng Korea's Nations girl group na Girls' Generation dahil sa latest group photo nila. Sweet nostalgia like forever ang hatid ng OT8 Soshi sa pictures. Para yan sa 30th anniversary album ng talent agency ng grupo na SM Entertainment. Nakilala ang Girls' Generation sa mga kantang I Got a Boy, The Boys, Into the New World at marami pang iba. 2022 pa nung huli silang naglabas ng album na Forever One.
Speaking of K-pop, bigatin ang lineup ng much-awaited 2-day Water Bomb Music Festival dito sa bansa. Latest sa lineup sina EXO, Chanyeol at rapper na si Hanbin. Sa February 22 sila dadalo. Makikiparty rin sa February 23 sina Yolin at Sunmi. Nariyan din si Wasa. Pati na ang Zoom singer na si Jessie, grupong Epic High at singer na si Kwon Eun-bin. Gaganapin yan sa Carino Grandstand sa Rizal Park, Luneta. Stay tuned muna for ticket details. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy weekend mga kapatid! At para naman sa ating pabaong Pampa-Good Night, asong sumusundo sa school. Uy, sa Davao Occidental lang yata yan. Look who's here. Karao. Isaka na sa dire. Hoy, Isaka, alina. Yan si Carla, 1-year-old Aspin, ang magiting na sundo ni Teacher Nerwin. Tuwing OT ang fur baby mismo ang pupunta sa high school kung saan nagtuturo ang guro. Kwento ni Teacher, nagsimula ito nang pumunta ang aso sa kanyang klase. Baka raw narinig ni Carla ang boses si Teacher dahil malapit ang bahay nila sa school. Street smart daw talaga ang aso, kaya madaling nakabisado kung saan siya nagpupunta. Baka nag-OT naman yung si Teacher, nalimutan niya ang kanyang doggy duties. Hindi, pero kanya naman siguro yung aso, no? Nakala ko sinusundo lang siya eh. Pero alam niyo ba yung Hachiko? No, Yun. Di ba ganun din yung mga loyal dogs? Loyal dog. Yes. Hachiko. Inahatid niya yung kanyang amo sa train station, tapos hinihintay niyang makauwi. Pabalik. Kaya siya may statue sa Shibuya. Yes. Yun ang kanyang story. Aha! That's a specific case. Magle-lead wall kami ni for that. Si Sir talaga. Baka natin yan. Minsan lang ako. Sige. Ipa-fact check natin yan. Porket galing Japan. Japan, yes. Okay, yan po ang 45 minutes pag-imas ng headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako naman po si Ed Lingao. Hanggang Lunes mga kapatid, magandang gabi.